Patuloy ang Kongreso sa pagdinig ng mga impeachment complaint na ihinain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapagdesisyonan kung sapat ba ang mga kaukulang dahilan kaakibat nito. Tunghayan ang detalye mula kay Jade Buhoy. Patuloy pa rin ang Kongreso sa pagdinig ng inisyal na konsiderasyon upang beripikahin ang mga inihaing impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito tinilakay ang mga reklamong isinampa ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Representative Jet Nisay at hiwalay na reklamo ni Liza Maza na inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Sa naturang pagdinig, tinalakay ang mga kaukulang grounds for impeachment na kaugnay ng mga nagdaang naganap sa naturang administrasyon. Sa reklamong inihain ni De Jesus, dito nakapaloob ang paglabag sa konstitusyon sa umanong pagtulong sa International Criminal Court o ICC na isurrender si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi rin ang umano'y adeksyon sa ipinagbabawal na droga kung saan ito'y nakakaapekto sa kanyang panunungkulan na base sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Graft and corruption, bunsod ng umano'y maanumalyang budget insertions, kaugnay ng flood control projects at General Appropriations Bill mula 2023 hanggang 2026. Unconstitutional use of funds, gawa ng pagkabigong i-veto ang mga unprogrammed appropriations at ang pagtatakip sa mga umanong tiwaling kaalyado matapos ang paglulunsad ng Independent Commission for Infrastructure. Maging ang pagtataksil sa tiwala ng publiko, bunsod ng mga nauna ng reklamo. Sa naturang pagdinig, nakakuha ito ng 46 na pag-apruba, isang pagtutol at isang pag-abstain. Bagamat ito ay napagpasyahang sufficient in form, itinuturing itong mahinang reklamo ng mga mambabatas. Samantala, ipagpapatuloy na bukas ang deliberasyon sa inihaing reklamo ni Maza. Dito inihayag ng mga mambabatas na mahalagang ipagpatuloy na lamang ito sa susunod na araw upang maging maayos ang desisyon kaugnay ng hiwalay na reklamo. We likewise suspended the deliberation on the sufficiency on substance with respect to the second complaint, that is the Masa et al., because what happened today was quite exhaustive already, and we wanted the Kongs to have fresh mind. Samantala, ayon naman sa palasyo, irrelevant umano ang nasabing reklamo dahil sa kawalang ebidensya nito. Dagdag pa rito, inihayag din ng Pangulo na ang posibilidad ng pagbagsak ng ekonomiya bunsod ng mga inihaing reklamo. Dito nilinaw ng mga kongresista na bagamat kanilang nirerespeto ang pahayag ng palasyo rito, nararapat pa rin na gampanan ang kanilang tungkulin bilang demokratikong pamahalaan. Irrespective of whatever its impact is on the economy, magtutuloy naman po yung mga proseso. Di ba? Kasi proseso po ito ng pagpapanagot ng mga impeachable officials, whoever it is. So, ang totoo po, yun po yung mandato po namin. So we will proceed with the mandate, whatever its impact will be on whichever sector of the country. Kaugnay nito, nilinaw din nila na ang batayan sa bilang ng araw kung gaano katagal ang nasabing deliberasyon. But if you're talking about the definite time we're supposed to spend with regards to the impeachment against the president, there is no definite time. It depends really on the progress of the deliberation. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, no work, no pay para sa mga miyembro ng Kamara. Yan ang inihain na panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos upang masolusyonan ang talamak na pagliban maging ang pagpapaigting sa pananagutan at ang proteksyon sa pambansang pondo. Base sa probisyon ng House Bill No. 7432, layo nitong ipatupad na ang magiging sweldo ng mga senador at kongresista ay batay sa kanilang pasok,
pagdalo ng mga pagpupulong, komite at iba pang tungkuling lehislatura. Ayon sa kongresista, pamantayan na sa bansa ang ganitong patakaran, ngunit ang ilang mambabatas ay sumusweldo pa rin pumasok man sila o hindi. Kung kaya't nababahala ang publiko dahil ito'y nagre-resulta sa over-absenteeism, kawalan ng pananagutan at paglulustay ng pondo ng bayan. Kaakibat din ito ang paglabag sa pamemeke ng attendance o claims for compensation kahit walang ginawa sa mismong araw ng trabaho at maituturing na misconduct sa sinumpaang tungkulin. Sa ibang balita, binigyang diin ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang plano para sa bansa matapos ang pagpapatupad ng ASEAN Chairship 2026, kaugnay ng pagpapaigting sa kalagayan ng migrant workers. Ayon sa DMW, ito ay alinsunod sa implementasyon ng ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers o ASEAN ACMW. Anila, ang mga layunin ay kaugnay ng epektibong pagpapatupad sa pagbababalik at pagtungo sa ibang bansa ng mga migrant worker, maging ang pagpapaigting din sa recruitment process na pabor sa pag-unlad ng mga manggagawa. Ang layuning ito ay mula sa dedikasyong pagkaisahin, pagtibayin at gawing patas sa mga manggagawa ang proseso sa buong rehiyon ng Asya. Samantala, natimbog ng Bureau of Customs o BOC ang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kamakailan, bungsod ng pagtatangkang pagpuslit ng iligal na droga sa bansa. Ang naturang droga ay nadiskubreng cocaine na may timbang na higit 9 kilograms at nagkakahalaga ng humigit kumulang 43 million pesos. Ayon sa otoridad, ang pasahero ay nahaharap sa parusa bunsod ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Kaugnay nito, nalaman din sa inspeksyon na ang pagtatago ng mga iligal na droga sa bagahe ay parehong modus din na ginagawa ng mga naunang drug traffickers sa tuwing papasok sa bansa. Sa kaugnay pa rin na balita, nasabat naman sa subport ng Mactan ang 12 packages na naglalaman ng 247 units ng branded mobile phones mula sa bansang China. Ang nasabing kargamento ay nagkakahalaga ng higit 1,000,000 at 600 piso, kung saan ito ay lumalabag sa patas na pagdedeklara na naaayon sa Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa otoridad, ang ganitong kaso ay nagsisilbing leksyon upang inspeksyonin ang bawat kagamitang papasok sa bansa upang masugpo na rin ang misdeclaration maging ang katiwalian sa kalakalan ng bansa. Paalala pa ng ahensya, ang nasabing operasyon ay mahalaga sa pagsugpo ng krimen at pagprotekta sa hangganan ng bansa. World News alas 8. United States President Donald Trump announced that he agreed with India to a trade deal. The deal between two countries lowers tariffs on Indian goods from 25% to 18%. Trump's Truth Social stated that effective immediately, they agreed to a trade deal whereby U.S. will charge reduced reciprocal tariffs, lowering it to 18%. Trump also mentioned that they spoke about ending the war with Russia and Ukraine. Modi agreed to stop buying Russian oil. India Prime Minister Narendra Modi on his post on X said it was wonderful to speak to his friend and is delighted that made in India products will now have reduced tariff from 25%
to 18%. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulod ng mga balita, taas presyo sa produktong petrolyo umabot na ng hanggang 1 peso and 60 centavo kada litro. Pilipinas handa para sa ASEAN 2026 chairship. Publiko binalaan laban sa AI love scam. 5 bilyong pisong pondo muling inilaan sa pagpapalawak ng free public Wi-Fi program. Higit sa 3 milyong pisong iligal na droga natimbog ng BOC sa NAIA. Branded phones na halagang higit sa 1.5 million peso ipinuslit sa Cebu mula China. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang pinakamaiinit na balita ngayong araw na ito sa ating bansa. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, Facebook Golden Nation Network, at mag-subscribe rin sa aming YouTube account, Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force.